Please check. Imbestigahan nyo po. Panagutin nyo, kasuhan nyo. Willing po ako maging complainant. Kung may mga pagkukulang, willing po ako. Kesa naman papaikot-ikot pa natin. Kasi expect it na hindi lang po ito ang mangyayari. May mga gumagalaw na puwersa para iikot po yung katotohanan. Para hindi mapanagot. Nandun na eh. Klarong-klaro na dito. Nag-imbestiga na tayo dito sa Blue Ribbon Committee. Marami nang lumalabas. Ang dami-daming mga kongresista na sila mismo ang kontraktor. Sila mismo. Congressman talaga na kontraktor. Yung kontraktor talaga. Sila mismo. Kung layo ko dyan, ang kinalaman ko dyan, pigilan mo ba magnegosyo yung mga tao, mga kamag-anak? Hindi natin mapigilan. Basta walang kalokohan. Ayaw ko po ng kalokohan. Ever since, ayaw ko po ng kalokohan. At nakikiusap lang po ako sa lahat, no, sa DPWH, sa Ombudsman, sana po ay maging fair. Tumbukin natin ang katotohanan. At sana naman po, wag naman po akong gawing dahilan na hindi mag-cooperate dahil merong tinatago at pinoproteksyonan. Ako na po ang nagsasabi. Ako po ang nagsasabi. Please lang, sabihin niyo po ang katotohanan. Katotohanan lamang po. Ilabas niyo po yung katotohanan. And let me repeat, hindi ko po kilala yung mga Diskaya. Balikan ko yung joint venture na trabaho nila. Tingnan nyo kung tapos na. Kung napakinabangan naman ng taong bayan. Kung napakinabangan, may COA po. Trabaho ng COA yan to check kung tapos na po at napapakinabangan. At meron bang problema. Kung may problema, kasuhan nyo po. Please. Ako na po nagsasabi, kasuhan nyo po. Wala po akong kinalaman dyan. Wala po akong pakialam dyan sa kahit na anong negosyo. Naka-focus lang po ako sa trabaho ko bilang senador. Sir, there are claims that the Discayas might be protecting you. You already said you don't know them, but is there any reason they could be protecting you at this time? Sabi ko nga, sabihin nilang totoo eh. Ako na po ang nagsasabi sa Diskaya, sabihin niyo yung totoo. Kasi biglang nalihis yung objective dito, ang tinutumbok natin dito, sino yung mga buhaya? Tinutumbok natin sino yung mga buhaya talaga, malapit na eh. Lumalabas naman eh. Yun ang hanapin niyo, panagutin niyo, kasuhan niyo. Ngayon bakit kayo atras? Ang layo eh. Ang layo ng inatrasan niyo, parang cover up na ang nangyayari. Tumbukin ninyo yung mastermind. Ang issue dito yung flood control at yung mga ghost projects. Bakit aatras ka ngayon? Kaya ako nananawagan sa lahat ng mga witnesses, magsabi kayo ng totoo. Wala kayong dapat itago. At wala silang dapat proteksyonan sa akin dahil wala po akong kinalaman. Hindi ko naman sila kilala. Hindi naman po ako nag-i-involve sa any government transactions. Di po ako nakikialam dyan. Wala pong makakapagturo na may kinausap po ako, nakisali ako sa any government transactions. Senador po ako. Trabaho lang po ako dito, nagsiservisyo lang po ako sa taong bayan. At hindi ko nga sasayangin yung tiwalang binigay ko po. Hindi ko sasayangin tiwalang binigay nyo sa akin. Mas problema tayo ngayon, mas gugulo ang bayan pag ilihis nyo po ang katotohanan. Marami pong nag-aantay sa ngayon. Malaman yung katotohanan at matumbok ang may kasalanan at may pananagutan dito sa mga ghost project, dito sa mga flood control projects po. But sir, would you be willing to cooperate with DPWH, Ombudsman, ICI with the Sabi investigation ko nga, po? willing pa akong maging complainant eh. I'm willing na maging complainant kung meron po may kasalanan dito.
Sabi ko, kahit kamag-anak ko, I don't care. Kung may kasalanan sila, kasuhan sila, ako pa maging complainant. Pag may pagkukulang sila, substandard, pagkukulang, panagutin sila. So, wag lang pong paatras yung investigasyon. Since ito kaya nagpapalipert po pala yung anino. Binabalot yung malapit na. Alam naman ng taong bayan, sabi ko nga, paakyat na eh. Lumalabas na sa mga hearings dito, sa investigation. Alam naman natin kung sino yung mga nagpupondo, sino yung mga totoong mga contractor, sino yung mga involved sa anomalous projects. Lumalabas na yung katotohanan eh. Paakyat na paakyat eh. Habang paakyat, inililihis po sa katotohanan, umaatras, binabalik sa administrasyon ni former President Duterte na wala naman pong basihan. Hindi ko naman sinasabi na perpekto yung administration ni former President Duterte noon. Pag may nababalitaan siyang involved sa corruption, tinatanggal naman niya. Hindi ko sinasabing perpekto. Ngunit ito ngayon, nandito yung malala 22 to 25. Nandito yung malala. Hindi naman puputok yan kung hindi malala Sa tingin niyo target po kayo? You're being targeted. Sigurado. Kasi sabi ko nga, unti-unti na kaming ni-eliminate. Pag-identified with the past President Duterte, ni-eliminate. Taong bayan na po ang humusga. Alam niyo naman kung sino yung nagtatrabaho. Alam niyo naman kung sino yung nagsiservisyo lang ng tama. At alam niyo po kung sino yung talagang totoong nagmamalasakit at nagmamahal sa Pilipino. Sir, para po sa inyo, yung announcement po ng investigation dun sa CLTG ay panglilinis lang. Yes. Bakit? Ang layo eh. Binuksan ko na yan dito. Ako na nga mismo eh. Tinanong ko na nga sila. Di ba tinanong ko na sa hearing? First hearing po ng Blue Ribbon Committee, isa yan sa aking unang tinanong. Naging transparent po ako. Una kong tinanong yan. Sabi ko, sa inyo, meron kayong joint venture? Yes. Tapos na? Yes. Napakinabangan? Yes. After 2 months, babalikan mo, tas sasabihin mo na hindi na nag-cooperate, pinoprotect siya. Open nga yun. Andyan bukas po yun sa hearing sa Senado. Sabi ko, willing po ako to cooperate. Willing po tayo malaman ang katotohanan. And willing po ako na ako pa maging complainant dito kung kakailanganin. Kahit kamag-anak ko, kasuhan nyo kung meron silang kasalanan at may pagkukulang yung kanilang mga trabaho. Let me repeat, wala pa ako sa mundong ito, hindi pa ako pinapanganak, may mga negosyo na po ang pamilya ko. Hindi pa ako senador, may mga negosyo na po yan. At for the record, retired na po yan. 2019, may facts dyan, may katotohanan dyan. Retired na po yan, 2022, 2019, hindi na po sila involved. Ngayon ko nga lang na-discover recently, nung nabuksan po yan dito sa hearing, kaya ako na po mismo nag-research. Importante, hindi siya anomalous. Importante, wala siyang kalokohan. Sabi ko nga, expected ko na po ito at wala pong katapusan ito hanggang hindi ko palitan ang kamag-anak ko o hindi sila kunin ng Panginoon. Sir, based on your research, wala kayong nakitang anomalous doon sa company ng tatay niyo po, tama? Ganun po ba? Apo. Sir, sino yung retired? Yung tatay, yung license nila, So they're not operating anymore? Yes, no more. Since where? Since when? Ito, last po yata nila is 2019 at officially 2022 retired na po sila. As in retired na, parang wala na, parang sinara na po talaga noon pa. At parang tinapos na lang po yata nila yung kanilang trabaho noong 2019. At hindi na po sila nila ginagamit. Alam niyo itong Diskaya, uso yung ginagamit yung lisensya. Uso yung joint venture noon kahit saan po. Kahit sabi ko, umabot na nga ng Baguio, umabot ng NBI, umabot ng Ilocos Norte. Ang daming dapat tingnan na lugar, Mindoro. Bakit ka atras doon sa 2017 sa
Sa Davao, hindi naman flood control, hindi naman ghost project, hindi naman anomalous. Bakit mo atrasin doon? Para lang idawit yung pangalan ko. Sabi ko, unfair nga. Unfair na atras ka. Yan, sadyang inililihis nga yung issue. Sana po, fair lang po. Ako, nirespeto ko po ang ating ombudsman, nirespeto ko po ang DILG, ng DPWH, nirespeto ko po ang ombudsman, nirespeto ko po ang ICI sa kanilang mandato at willing tayo to cooperate. Basta tumbukin po yung katotohanan. The truth lang po. Doon lang tayo sa katotohanan at hindi tayo magkakamali. Sa totoo lang po tayo. Sir, isa na lang. Yung joint venture between CLTG and St. Gerard, sabi sir, they were able to bag contracts sa Davao, hundreds of millions. Did you know about it? Were there favors given para makakuha ng contract sa Davao? Sabi ko, ulitin ko, since 2001, mayor pa si Mayor Duterte, hindi po ako nag-influenza, never po ako nag-influence, never ko po ginagamit ang aking posisyon. Kaya sinabi ko kanina, nakialam ba ako para bigyan ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako dito? Hindi rin po. Because I observe delikadesa. At yan po ang aking puhunan hanggang ngayon. Delikadesa. Hindi lang po sa mga government projects issues. Sa lahat po ng bagay, I observe delikadesa. Prinsipyo po yan sa buhay at hindi ko yan sasayangin. Yung binigay niyo pong tiwala sa akin. Let me repeat, I observe delikadesa. Kung ano man po yung napanalunan nila noon, kanila po yun. At recently ko lang po nalaman, kaya nga po, tinake up ko rin po sa Blue Ribbon Committee. Tinanong ko yan doon sa kanila. At sinagot naman po ng mga Diskayas. Wala po ako tinatago. Ako na nga mismo nagtanong eh. Nasa records naman po. Tingnan niya lang po sa records. Ako mismo ang nagtanong sa kanila. Sen, sino yung tingin mo naglilihis ng issue para mapunta sa inyo? Alam naman natin pag kasi meron nang natutumbok eh. Meron na pong natutumbok na mga tao sa taas, yung mga involved talaga rito. Yun po ang I'm sure isa sa mga rason na inililihis na po ang issue. But I'm appealing sa mga kababayan natin, kapwa nating Pilipino, please, wag ho tayong pumayag. Wag ho tayong pumayag. Wag ho tayong pumayag na lokohin po tayo. Wag ho tayong pumayag na ilihis po yung totoong issue rito. Yung mga flood control, yung mga ghost projects. Yun po ang tumbukin dapat. Kung sino po yung may kasalanan, panagutin po natin. Yun ang dapat tumbukin. Ulitin ko, wag niyo pong ilihis ang katotohanan dahil magulo na po ang ating bayan, mas lalong gugulo po. I am one with the Filipino people in this crusade against corruption. Hindi lang po sa flood control, hindi lang po sa ghost projects, sa lahat po ng korupsyon sa gobyerno. Kontra po ako dyan. Sen, pangako lang sir, sabi po ng ICI just now, posible rin daw po kayong ipatawag. Okay lang po. No problem. Kung ano yung sinabi ko sa inyo rito, very much willing po ako na magsalita. Willing to cooperate. Willing po akong sabihin sa kanila yung totoo. Ayon po sa aking nalalaman. Malinis po ang aking konsensya. Malinis po ang aking konsensya. Sir, hindi ba welcome move po para sa inyo to na iimbestigahan na rin ngayon ng DPWH, hindi lang yung administrasyong Bongbong Marcos, kundi pati yung Duterte administration? Kasi sabi niya sa interview kanina sa ICI ay wala siyang sisinuhin. Oo, lahat naman po. Lahat naman dapat imbestigahan dito. Ang ibig ko sabihin dito, tinutumbok na natin dito yung malala eh. Mga recent na 2022 to 2025. Nandito po yung malalang korupsyon. Pero lahat naman dapat imbestigahan. Pwedeng
balikan ng previous administration. Even before pa. Before President Duterte's time, pwede rin nilang imbestigahan kung meron pong anomalous. And sinusuportahan ko po yan. Katotohanan po ang gusto nating malaman po rito. The truth po, the truth. Salamat.